Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan nga ay may tila pagkamayabang na kinontra ni Ye Xinghe ang sinabi ng hangal na si Ling Yu gayong meron daw siyang mas maayos na naiisip kisa dito. At dahil nga sa mungkahi ni Ye Xinghe na agad din namang sinunod ng kanyang mga kasama ay tuluyan na silang nakapasok sa tamang tunnel na papunta sa kayamanan. Kung saan din ay agad na sumambulat sa kanila ang nagsisilakihang mga rebulto ng mga ancient demon beast na di na makikita sa kasalukuyan at napansin nga dito na ang bawat isang sculpture na ito ay may taglay na nakakapangilabot na enerhiya na di maipaliwanag. Agad nga ding nanlaki ang mata ni Ye Xinghe nang makita niya ang napakadaming rebultong ito na nasa tigkabilang gilid ng pasilyo na tila nga ay pamilyar sa ating bida sa di malamang dahilan. Maya-maya pa ay isa-isa nang binanggit ang pangalan ng bawat isang demon beast sa paligid kung saan una na dito ang suwan ni na isang mythological na leon at may taglay ng smoke at mist na kapangyarihan. Habang ang isa naman ay ang tinatawag na bifang na isang mythological single-leg bird at ayon sa alamat ay dito nagmula ang apoy gayong binubuo nga ang ancient demon beast na ito ng makapangyarihang apoy. Habang ang panghuli namang pinangalanan ay ang Crimson Black Blood Dragon at gaya ng dalawang nauna at ng iba pang di na pinangalanan ay nagtataglay din ito ng nakakakilabot na kapangyarihan sa kapanahunan nito na maging mga cultivator sa 9th Heavenly Layer Realm ay walang kakayanang makasabay. Habang agad ding nakita ng ating bida ang iba pang ancient demon beast sa unahan kabilang na dito ang demon wolf na kauri ng White Fang na nasa pangangalaga ng ating bida at ang bawat isa nga ay may nakakakilabot na itsura habang lahat ng mga ito ay mababasa lamang sa alamat ni Idol Hangal. May pagtataka namang nasabi ni Huyan Zuo na bakit daw kaya napaka-daming sculpture ng mga legend na demon beast sa lugar na ito na tanging kay Manhua Tagalog Recap second lamang ni Idol Hangal makikita at ano daw kaya ang papel ng mga ito sa kayamanan. Makalipas pa ng ilang sandali ng kanilang pagmamasid ay bigla na lamang ngang yumatungal ng malakas ang White Fang ni Ye Xinghe dahilan upang magtaka ang ating bida sa biglaan nitong ikinilos dito sa loob ng tunnel. Habang makikita naman ang White Fang na nakatingala sa isang sculpture na nasa kanyang harapan gayong nararamdaman daw niya dito ang sarili niyang lahi dahilan upang agad nitong makuha ang atensyon ni White Fang. At ipinakita nga ang sculpture na tinititigan ng Demon Wolf at ito pala ay ang kanyang sariling rebulto na tila nagpapakita kung gaano kabangis ang kanyang lahi sa sinaunang panahon habang ang sculpture naman ay naglalabas ng di maipaliwanag na aura na tila ba nagririk sa White Fang. Maya-maya pa sa di malamang dahilan ay bigla itong naisip ang dilaan ng White Fang sa paa na parabang namamanginon sa kanyang pinagmulan. Subalit di nga nito nagustuhan ang lasa at pakiramdam ng dilaan niya ito gayong nagtataglay ang sculpture ng kanyang ninuno ng napakalamig sa struktura. Matapos nito ay muli na lamang niyang tinitigan ang kanyang ninuno na parabang nananalaman lamang ang Demon Wolf ng ating bida. At agad din nga nitong ginaya ang postura ng sculpture dahilan upang magmukha siyang cute sa paningin ng nakararami. Maging si Xia Yuning ay agad ding nagbigay ng komento sa itsura ng White Fang at habang natatawa ay sinabi niya kay Ye Xinghe na tingnan kung gaano ka-cute ang alaga nito kahit na medyo weird ang mga ikinikolos nito. Ang ating bida naman ay tahimik lamang itong pinagmasdan gayong maging siya ay nalilito din sa biglaang mga pinaggagawa ng White Fang kahit para sa mata ng iba ay wala naman itong kabuluhan. Sambit naman ni Huyan Zuo sa tabi ni Ye Xinghe na base daw sa kanyang nakikita ay tila may sariling pag-iisip ang alaga nito na parang isang tao at bukod pa dun ay di din pangkaraniwan ang White Fang na ito. Dagdag pa ni Huyan Zuo na ang lahat daw ng sculpture na kanilang nakikita sa magkabilang gilid ng tunnel ay itinuturing na mga legendary demon beast kaya naman sigurado daw siyang di pangkaraniwan si White Fang gayong kasama daw ang amahi ng ninuno nito sa lugar. At sa madaling sabi daw ay di talaga pangkaraniwan ang White Fang at may dinormal na pinanggalingan at isa pa daw ay wala na ding makikitang ganitong uri ng demon beast sa kahit saang dako ng kabundukan. Ang mga tila papuri naman ni Huyan Zuo kay White Fang ay sinang-ayunan lamang ni Ye Xinghe gayong yun din daw ang hinala niya at isa pa ay tama din daw ito gayong talagang may kakayahang mag-isip ang kanyang alaga gaya nila. Habang nag-uusap naman ang dalawa sa likuran ay makikita ang palihim na pagtitig ng mayabang na si Ling Yu sa ating bida habang baka sa mukha nito ang masamang pag-iisip. Sambit pa nito sa kanyang isipan na di pa daw niya narinig ang patungkol kay Ye Xinghe noon, sambit pa nito na di daw siya naniniwala sa ating bida na nagmula lamang ito sa ordinaryong pamilya base pa lamang sa cultivation level nito at ang pagkakaroon ng Demon Wolf na nagmula pa sa ancient times.
Subalit ganun pa man daw ay di siya natatakot sa ating bida o sa kahit na sino maliban sa Imperial Family, gayong siya lang naman ang nag-iisang disciple ng Divine Swordsman, at kung magpapatuloy daw si Ye Xinghe sa paglapit kay Xia Yuning ay patitikiman niya ito ng kanyang lakas. Habang ang ating bida naman ay wala pa ding kaalam-alam na may nagbabanta na pala sa kanya at nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa napansin niyang bagay sa itaas. Kung saan sinabi nga ng ating bida na kung di daw siya nagkamali ay mga luminescent pearl ang nakalagay sa gitnang bahagi ng kisame. At habang tinitingnan ito ng ating bida ay bigla naman niyang napansin ang bagay sa unahan, dahilan upang manlaki ang mata ni Ye Xinghe sa pagkagulat. At malakas niyang sinabi sa lahat na tumingin sa unahan, gayong tila merong kakaibang bagay daw ang nasa dulo na di naman niya moari kung ano. At makalipas nga ng pagsasalita ni Ye Xinghe ay tuluyan na ding ipinakita ang nasa unahan, kung saan ito pala ang 5 artifact na tila di mga pangkaraniwan habang nababalutan ang bawat isa ng ginintoang enerhiya. At nang makita nga ito ni Xia Yuning na agad na napatingin sa itinuturo ni Ye Xinghe ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata habang di masabi ng diretso ang bagay na kanyang nakikita. Maya-maya pa ay tuluyan na nga ding napansin ng lahat ang artifact sa unahan dahil kay Ye Xinghe, at dun nga din ay nagsimula ang malalakas na pagbulalas ng karamihan, gayong di daw sila makapaniwalang nandito talaga ang 5 divine artifact ng makapangyarihang emperor. Matapos nito ay kasunod namang ipinakita ang mga patay gutom na ito habang naglalabas ng mga nakakalukong ngiti ni Alice na wala silang planong gumawa ng mabuti. Ipinakita pa ang iba na mukhang nanggaling pa mga ka-idol hangal sa Slam Dunk o di kaya naman ay sa Ghost Fighter na ipinagtaka ni Ye Xinghe sa isang tabi. Lumipas pa ng ilang sandali at tuluyan nang dumagsa ang mga hangal sa loob na lalong nagpapataas ng competition sa kung sino nga ba sa mga ito ang magmamay-ari ng 5 legendary treasure. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang naganap ang inaasahan, kung saan nga ay may isang matandang patay gutom ang di na nakapag-intay pa at agad na nagbigay ng utos sa kanyang mga kagrupo na mabilis na kuhanin ang 5 divine artifact. At nang marinig nga ito ng ibang grupo ay di na din sila nagpauli pa, gayong agad din ang mga itong nagunahan, gayong kapareho ng iba ay gusto din nilang mapasa kanila ang artifact, mariin pang utos ng iba na tapusin ang sino mang haarang sa kanilang landas. Agad ngang pumutok ang kaguluhan dahil sa pag-uunahan ng mga patay gutom, dala na rin ang kagustuhan nilang makuha ang 5 artifact at mapasaka nila itong pangmamay-ari. Subalit gaya nga ng inaasahan ay di papayag ang iba na manood na lang sa isang tabi ng walang ginagawa, dahilan upang agad na din silang makipag-unahan gamit ang kanilang mga di pangkaraniwang bilis. Makikita naman sa isang tabi ang mayabang na si Ling Yu na tila walang paki sa mga patay gutom na nag-uunahan na, at ayon pa dito na sa kanya daw palagay ay nagtataglay ang 5 artifact na ito ng purple grade. Nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay agad siyang napatanong sa kanyang isipan sa kung ano daw naman ang sinasabi ng hangal na purple grade ni Alice na talagang wala itong alam sa level ng mga artifact. Agad namang ipinaliwanag ni Huyan Zuo nang makita niyang tila walang idea si Ye Xinghe sa level ng mga sandata, at sinabi nito na hinahati daw ang level ng bawat artifact sa green, blue, purple, gold, and divine. Ayon pa dito na napaka-rare na daw ng green grade, kaya naman naghahabulan na ang ilan para sa purple grade, gayong wala nito sa kanilang city. Dagdag pa nito na sa oras daw na merong isang grupo na magtagumpay na magmay-ari ng kahit isa man lang sa mga artifact na ito at maisa publiko ay siguradong mayayanig maging ang buong kontinent, lalo na ang Ultimate Artifact Leaderboard. Lalo namang naguluhan si Ye Xinghe nang marinig niya ang patungkol sa Ultimate Artifact Leaderboard, gayong lalo naman siyang walang idea patungkol sa sinasabi ni Huyan Zuo. Maya-maya pa ay marahan niyang tinanong si Xia Yuning sa kung ano daw naman ang grade ng artifact na nasa pagmamay-ari ng dalaga na tinatawag na Moon Circlet o Moon Wheel, dahilan upang agad na mapalingon ang dalaga sa ating bida. Guys, wait lang muna, baka pwedeng makahingi ng subscribe at like sa video gayong nakaabot ka na dito ka idol hangal, at baka naman pwede din yung super thanks bilang pagsuporta. Maraming salamat. At matapos nito ay agad ngang ipinaliwanag ni Xia Yuning na kabilang lamang daw ang kanyang sandata sa pinakamayabang grade o ang green grade artifact, subalit sa Tianzong City daw ay itinuturing na itong isa sa top 10 ng may mataas na uri na artifact dito, sa kadahilan ng kakaunti lamang ang blue grade artifact sa Tianzong City at wala ni isa pang naitala na mayroong purple grade artifact sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Xia Yuning na sa buong Divine Zuo Empire daw ay bilang lamang ang purple grade artifact, at ang lahat ng mga ito ay ang siyang nangunguna sa listahan ng tinatawag na Ultimate Artifact Leaderboard.
Ang gold-grade artifact daw naman ay tatalo pa lamang ang naiitala dahilan upang ituring ito sa buong Divine Zuo Empire bilang pillar ng country, subalit ang sinasabi daw namang divine-grade artifact ay tanging sa alamat lamang mababasa gayong ang mga sinaunang legend lamang ang nakapag-may-ari ng ganito kamakapangyarihang sandata. Nang marinig naman ni Ye Xinghe ang lahat ng sinabi ni Xia Yunying ay agad niyang naunawaan kung gaano kahalaga ng sandata na nabibilang sa bawat level kaya naman pabulong niyang tinanong kung ano naman daw sa tingin nito ang grade ng kanyang Heavenly Dragon Frost Halberd. Ang tanong naman ni Ye Xinghe ay agad na tinugunan ni Xia Yunying at ayon dito na base daw sa kakayanan ng Dragon Frost Halberd ng ating bida na lumitaw kung kinakailangan at may sariling spirit ay masasabi niyang kabilang ito sa peak of purple grade artifact o baka higit pa. Sa revelation namang ito ng dalaga ay bahagyang namangha si Ye Xinghe at nasabi pa nito sa kanyang isipan na di daw niya sukat akalain na napakalakas ng kanyang sandata na may kakayahang higaitan ang 100 purple grade artifact ng buong Divine Zuo Empire. Subalit ang pagkamangha naman ni Ye Xinghe ay agad na naputol ng biglang bulabugin ang lahat ng isang napakalakas na pagsigaw mula sa mga patay gutom na di na nakapaghinti pa dahilan upang mabigla ang grupo ng ating bida sa isang gilid at mapatingin dito. Kung saan nga ay lalo pa silang nagulantang nang makita nilang tinutupok na ng napakalakas na apoy ang ilan sa mga patay gutom na nanguna sa pagkuha ng mga sandata at kasalukuyan na nga ang mga itong binabalot ng naglalagablab na apoy na di malaman ang pinagmulan. Maging ang karamihan sa mga cultivator ay di din nakaligtas sa pagkagulat gayong wala ni isa sa kanila ang may alam sa totoong nangyayari gayong bigla na lamang sumulpot sa kawalan ang malaempyernong apoy. Subalit iba naman ang mayabang na si Ling Yu gayong nasambit nga nito ng may pagkamayabang na gaya nga daw ito ng kanyang inaasahan gayong di nga naman basta-basta na lang ilalagay ng makapangyarihang emperor ang ganitong uri ng kayamanan nang wala man lang hinandang patibong. Dagdag pa nito na kung iniisip daw ng mga patay gutom na basta-basta na lamang nila makukuha ang kayamanan ay nagkakamali daw ang mga timang gayong sino daw namang hangal ang basta-basta na lang maglalagay ng ganitong kayamanan na madali lamang makukuha ng di karapat-dapat na cultivator. At dahil nga sa sinabi ng hangal na si Ling Yu ay agad na natigilan ang karamihan sa mga patay gutom at natahimik sa kanilang kinatatayuan dahil na din sa takot na baka sila na ang sumunod makapag-trigger ng trap sa lugar na magdudulot ng kamatayan sa kanila. Bigla namang tumakbo ang isang hangal paunahan habang ipinagsisigawan nito na wala daw siya pakialam sa mga trap na matagal nang ihinande gayong isa daw siyang 8th heavenly layer realm na di maaapektuhan ng mga ito at isa pa ay sulit daw naman ang pagtataya niya ng buhay sa oras na makuha niya ang mga kayamanan. Subalit di pa man lang nga nakakalayo ang nahihibang na patay gutom ay agad na itong natuhog ng isang mahabang bagay na animoy sibat na siya ding kumuha ng kanyang walang kwentang buhay at ito na din ang tumapos sa kanyang kayabangan. Agad na tumangala ang ibang mga katok matapos ng pagtama at dito ay iisang direksyon lamang ang kanilang pinagmamasdan at mula naman sa itaas na bahagi ng tunnel ay makikita ang bagay na pinanggalingan ng patibong na siyang dahilan ng pagkaka-barbecue ng katok na patay gutom na makikita ngang agad na binawian ng buhay matapos tamaan nito na ikinatakot ng lahat. Subalit kahit na nakapagbigay ng takot sa lahat ang kaganapan ay meron pa ding isang katok na tila nasisiraan ng bait ang nagpalakas na loob ng marami na patuloy na umusad habang hinihikayat ang lahat na samahan siya sa pagkuha ng kayamanan habang di iniisip ang panganib ng lugar. At dahil dito ay madami nga ang mga patay gutom na nahikayat ng hangal subalit ilang sandali lamang ay agad ding binawian ng buhay ang bawat isang katok na cultivator na sumama sa hangal matapos nilang maaktibo ang iba pang mga patibong na nakakalat sa lugar na siyang kumuha ng mga walang kwentang nilang buhay. At dahil na din sa pangyayaring ito at ang sunod-sunod na pagkamite ay agad na naunawaan ni Xia Yunying ang totoong panganib dahilan upang hikayatin nito ang ating bida na isa walang bahala na lamang ang kayamanan at umuwi kisa ang magbuwis ng buhay sa walang kasigurahang pagsulong. Ang sinabi naman ni Xia Yunying ay agad na naintindihan ng ating bida subalit sinabihan pa din nito ang dalaga na magintay sandali gayong baka daw makakita sila ng pagkakataon na makuha ang kahit isa man lang sa purple grade artifact sa unahan subalit kung mapagtanto daw nilang di ito makukuha ay agad din silang aalis sa lugar. Ang sinabi namang ito ni Ye Xinghe ay sinang-ayunan na lamang ni Xia Yunying subalit bakas pa din sa mukha nito ang kawalan ng pag-asa at ang pagdadalawang isip dahil sa malaking posibilidad ng kanilang kapahamakan.
Sa likod naman ay makikita ang grupo ng mga kaibigan ni Xia Yuning na gaya nila ay didinagdamali sa pakikipag-agawan sa kayamanan gaano man ito kamakapangyarihang sandata at mas pinili na nga lang ng mga ito na maghintay muna sa isang tabi. Ipinakita pa nga ang katok at mayabang na si Ling Yu na mapapansing tila tinitingnan ng ating bida sa di malamang dahilan na para bang may gusto itong malamang kung ano. At maya-maya nga lang ay tinanong na ni Ye Xinghe kay Xia Yuning ang patungkol sa sandatang nakasukbit sa likod ng hangal at dala na din sigurado ng pagka-curious ay tinanong ni Ye Xinghe kung anong grade daw ba nabibilang ang sandata ng hangal na ito na sa tingin daw niya ay di din pangkaraniwan lamang. Sinagot naman agad ni Xia Yuning ang kuryosidad ni Ye Xinghe at ayon dito na sigurado daw na di talaga pangkaraniwan ang sandata ng katok gayong nagmula daw ito sa master nito na kinikilalang Divine Swordsman ng Zuo Empire kaya malaki ang posibilidad na tama si Ye Xinghe sa pagkakasuri sa sandata. Dagdag pa ni Xia Yuning na ang espada daw sa likod ng katok na si Ling Yu ang tinatawag na Tianju Sword at nakahilira ito sa Ultimate Artifact Leaderboard bilang pangdalaw ampos senialis na talagang napakamakapangyarihan nga ng sandata ng hangal. Nang marinig naman ni Ye Xinghe ang pangalang Tianju ay agad niyang naalala ang katanungan ng makapangyarihang empress na si Shangguan sa kanya kung saan tinanong siya nito kung kilala daw ba nito si Tianju nang una silang magkitang dalawa. Sa isip-isip pa ni Ye Xinghe na di daw siya pa pwedeng magkamali nang naaalala gayong Tianju din daw ang talagang tinanong nito subalit sa pagkakaintindi daw niya sa tanong nito ay hinahanap nito ang isang tao na may pangalang ganun subalit ang Tianju namang ito ay isang sandata kaya baka walang koneksyon ang dalawang pangalan at nagkataon lamang. Matapos naman niyang iproseso sa kanyang isipan ang pangalan ay agad siyang nagtanong kay Xia Yuning kung may alam daw ba ito patungkol sa kwento ng pinagmulan ng tinatawag na Tianju Sword. Na agad ding nang tinugunan ni Xia Yuning at ayon nga dito na di daw siya ganang pamilyar sa pinagmulan ng sandatang ito at maging ang nakaraan nitong history maliban na lamang sa kanyang naabutan. At ang buong pagkakaalam daw niya ay ang Tianju Sword ay nagmula lamang sa mga naunang master ng Divine Sword Faction at buhat doon ay maingat itong ipinapasa sa sino mang karapat-dapat na magmay-ari subalit kailangang mula lamang ito sa kanilang faction. Dagdag pa ni Xia Yuning na sa pagkakaalam daw niya ay madami ng cultivator na walang kinalaman sa Divine Sword Faction ang nang-ahas na nakawin ito sa kanilang pangangalaga upang mapasa kanila ang pagmamay-ari ng sandata. Subalit ni isa daw sa mga ito ay walang nakaligtas gayong ang lahat daw ng mga hangal na sumubok na magnakaw nito ay agad na pinaslang ng mga taga-Divine Sword Faction nang walang iniiwang bakas at sa huli daw ay napabalik pa din sa pangangalaga ng Divine Sword Faction ang Tianju Sword. At mula daw ng kaganapang iyon ay wala nang sino mang sumubok na magnakaw ng sandata mula sa kamay ng mga taga-Divine Sword Faction dahil na din sa takot na mapuslang ng walang kalaban-laban kaya nanatili ang sandata sa kanila. Ang paliwanag naman ni Xia Yuning ay agad na naunawaan ni Ye Xinghe subalit sa isip-isip niya na baka may kinalaman daw ang mga ancient master ng faction na ito sa makapangyarihang empress na si Shangguan Zuan o di kaya naman daw ay minsan na nitong nakalaban ang buong Divine Sword Faction. Matapos nito ay nagpatuloy na ang dalawang bida sa kanilang pag-uusap habang isinasawalang bahala ang nangyayari sa kapaligiran and para bang magka-date lamang sa isang party dahilan upang makuha nila ang atensyon ng katok na si Ling Yu. At makikita nga ang hangal na may masamang tingin kay Ye Xinghe na para bang nagkikamkim ng labis na selos base na lamang sa kung paano nito titigan ng matalim ang ating bida na para mang manglulamad ng buo gaya ng nanay niyo paggalit sa iyong mga ka-idol hangal. Agad din ngang napansin ng mukhang butiking si Hanfeng ang dalawa at maging ang matalim na tingin ng hangal kay Ye Xinghe kaya muli na naman itong sinusulan ang hangal sa pagsasabing kung siya daw kay Ling Yu ay di niya palalampasan ang paglapit ni Ye Xinghe sa minamahal ng kanyang young master na si Ling Yu. Di naman pinansin ng hangal ang panunuksel ng katok na mukhang magkakasakit pag di nakagawa ng masama dahilan upang magtaka nga dito ang hangal gayong tila nagdadalawang isip daw ang tinaguriang Divine Swordsman sa bagong henerasyon na harapin ang gaya ni Ye Xinghe. Matapos nga nito ay nagkaroon pa ng bahagyang katahimikan sa paligid kung saan makikita nga na ipinapakita pa sa lugar ang mga walang kabuluhang bagay gaya ng kisame. At makalipas lamang ng ilang sandali ay bigla na maalang yumungil ng tila galit ang White Fang ng ating bida sa di malamang dahilan na para bang may paparating na matinding panganib sa lugar. At dahil sa malakas nitong reaksyon ay agad na napukaw ang atensyon ng ating bidang si Ye Xinghe dahilan upang agad nitong tanungin ang problema sa White Fang at ano daw ang ibig nitong ipahiwatig sa kanila.
Ang katanungan naman ni Xinghe ay tinugunan lamang ng matinding pag-alog ng kanilang kinatatayuan dahilan upang agad na makaramdam ang bawat isa ng panganib at ma-alerto sa kanilang kinatatayuan habang baka sa mukha ng mga ito ang tila pagkabahala sa maaaring mangyayari. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan nga ay malalaman na natin ang dahilan ng matinding pag-alog ng lugar na sinundan pa nga ng malakas na pressure na siyang nagpaalarma sa grupo ng ating bida. Sa pagpapatuloy din ay tuluyan ng ang kikilos si Xinghe upang agad na malaman ang nangyayari gayong napaka-delikado daw ng aura na kanilang naramdaman sa lugar na may parabang sa isang iglap ay kaya silang i-wipe out ng pinanggalingan nito. Maging ang hangal na si Ling Yu ay di din magpapahuli gayong gagawa na din ito ng aksyon para lamang di masapawan ng ating bida ang kanyang ego na parang itlog ng baboy na nanginginig. Bukod pa dito ay madami ding kapanapanabot na tagpo ang ating masasaksihan gaya na lamang ng misteryusong bagay na agad na makikita ni Xinghe sa lugar. Kaya kung gusto mong malaman kaibigan kong hangal ang mga kasunod na kaganapan ay i-subscribe muna ang ating channel at wag muna ding kalimutang mag-like, i-comment na din kung aling parte ng video ang nagustuhan mo upang lalo kong mapaganda ang next episode. Pakipanood na din ng iba pa nating video mga ka-idol hangal kong kaibigan, hanggang sa muli. Paalam.